11, verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahan-dahanin natin, okay? Dahil sa pananampalataya. So what is faith? Faith is the evidence of things hoped for. Ang pananampalataya daw ay ebidensya ng mga bagay na inaasahan. When we say faith, ito'y wala pa, pero dahil ika'y nananampalataya, pakiramdam mo, tinanggap mo na. Bagay na wala pa, pero dahil may pananampalataya ka, as if nandoon na siya. Visible yung faith o yung bagay na inaasahan ng isang taong may pananampalataya, visible sa kanya yung kanyang pinananampalatayanan. Sa kanyang puso, kita niya yon. Ang walang pananampalataya, of course, di walang pananampalataya. Wala siyang nakikita. Amen ba? Yan. Ang sabi doon, dahil sa pananampalataya, sinet ko lang para maintindihan natin na ang lahat ng dahilan ay dahil sa pananampalataya. So dahil sa pananampalataya, dahil sa iyong paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, okay? Nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. In the beginning was the Word, and the Word, amen? Kita natin, di ba? Let there be light. So in Genesis, makikita natin kung paano nilikha ng Panginoon ng lahat sa pamamagitan ng salita. At yun ay ating natatanggap, pinaniniwalaan, tinitindigan, ipinaglalaban, kahit hindi totally natin yun. Di ba? Ano lang yung tinatayuan natin? Sabi mo sa katabi mo, pananampalataya. And best example dyan is yung salvation. Amen? Sino tumanggap kay Jesus as Lord and Savior? Dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, anong sabi ng Bible? You are already saved. Your name is already written in the Word of God, Book of Life. Amen ba? So, dahil sa pagtanggap mo kay Jesus, okay, ikaw ngayon ay meron ng kasiguraduhan na ikaw ay sa langit mapupunta anumang oras uuwi ka na sa Panginoon. Yun bang tinanggap mong salvation na yan ay nakita mo na? Nakita mo na ba yan? Hindi. Ano lang ang pinanghahawakan natin ngayon? Yung ating pananampalataya na tayo ay ligtas na. That is faith. Bakit ka ngayon kumikilos na as if sigurado ka, secure ka, ligtas ka, protected ka? That is faith. Amen? At dahil daw sa pananampalataya, nilikha ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na naririto. Ano sabi? At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Everybody say supernatural. Si Lord lang ang kayang gumawa ng mga bagay na yan. Tayo, bilang mga anak ng Diyos, ilalagay lang natin ang ating puso sa Kanya. Tayo ay nagtitiwala sa Diyos nating pinaglilingkuran. Amen po ba? So the only option to experience this supernatural thing from the Lord ay pananampalataya. Alisin mo ang pananampalataya sa isang mananampalataya, wala na. Lahat na nang gagawin niya, wala. Bakit ito tumatayo sa harap ng Diyos? Dahil lamang tayo'y nananalig at sumasampalataya. Kaya mapalad ang naniniwala, sabi ng Panginoon, bagamat hindi nila ako nakita. Tapikin mo yung katabi mo, bless ka pala. Amen. So, let me give you the results of faith. Okay? Una, hindi ko pala to na naiayos. So pagka pinindot ko siya, makikita niyo na siya lahat. So, okay lang. Ayan. It opens more doors
for opportunities. Sabi ng iba, gusto ko yan, Pastor, para masulat ko na agad. Amen? Yung sa tabi mo, manalig ka. Mabubuksan na maraming pinto sa buhay mo. Amen? Remember, ang Diyos lamang ang may kakayanang magbukas at magsara. Amen ba? Pero ano ang susi para mabuksan yan? Sabihin mo, faith. Pag ikay sumampalataya sa Panginoon na kaya niyang gawin yan, then mangyayari. Amen ba? Kaya pag sinabi mong, Lord, gusto ko to, tulungan mo po ako. Connect me, Lord God, doon sa mga tamang tao para sa ganyan. At ikay nananalig na kayang ibigay ng Diyos, mararanasan at matatanggap mo. Second is, second result of faith, di ba? We move beyond our comfort zones. Amen ba? Maraming tao ang ayaw manalig kasi marami ay takot. Kung ikaw ay tataya, kapatid, tayaan mo si Lord. Amen. Pag tataya ka, dapat sa Diyos talaga. Bakit? Sa Kanya ay walang luck. Walang good luck. Kay Lord ay tiyak. Amen ba? Sabi sa tabi mo, kay Lord ay tiyak. Amen. Third, we become more tolerant of adverse situation. Tandaan nyo, itong Christian life na to, ito ay labanan. Pagkatanggap mo kay Jesus, pumili ka na kagad kung saang panig ka. Okay? Ito mabigat. Dati nasa panig ka ng kalaban. Nung tinanggap mo si Jesus, lumipat ka sa panig niya. Galit na galit siya. At ang gustong gawin ng kaaway, of course, ay i-disappoint ka, i-discourage ka, at bigyan ka ng maraming isipin, alalahanin, di ba? Para pumanig ka ulit sa Kanya. Lumakad ka ulit sa dati mong buhay. Pero hindi yun kalooban ni Lord. Ang gusto ni Lord, tumayo ka. Manalig ka. Mukhang lamang ang kalaban, pero sa dulo, panalo ka. Sabi mo sa tabi mo, sa dulo, panalo ka. Bakit? Ang pinapanigan mo at kakampi mo ay walang record ng pagkatalo. Amen? Pati yung pagkamatay niya sa krus, inisip ni Satanas na natalo niya si Lord, siya yung nanalo. Hindi niya alam na pati yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo ang siyang lalong magpapakita na natalo siya ni Jesus. Amen ba? Kaya sabi sa tabi mo, relax. Trust in the Lord. Amen ba? God is in control. Amen? Kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa Kanya at nag-decide tayong ito'y, di ba, tatayuan natin, and mag-expect ka ng supernatural thing ngayong taong ito. Kaya sa tabi mo, dapat excited ka. Number 4, okay? It builds self-confidence. Iba ang tayo ng may pananampalataya. Amen ba? Pag nag-pray pa lang yan, iba yan eh. Panginoon, iba yan. Kaysa sa, Lord, nalalaman mo naman. Di ba? Lord, bahala ka na. Di ba? Iba yon. Yung may pananampalataya, ibang mag-pray. Okay, let us pray. Makapangyarihang Diyos. Ayan. Dinedeclare na niyan kung sino si Lord. Sineset na niya talaga kung yung ambience, okay, inaano niya. Kumbaga sineset up niya yung sitwasyon para kumilos ang langit doon sa kasalukuyang nangyayari. Amen ba? Tingnan mo katabi mo, kita sa mata ang may pananampalataya. Sa mata, nakikita ang ating damdamin. Ay, parang kanta pala yun. Ano? Yung mga pinanganak ng 1990s. Yeah. Amen ba? Number 5, we learn new things. Alam mo, exciting talaga
pag ikaw ay nananampalataya. Kasi may mga nadidiscover ka na hindi mo akalain, di ba, ma-amaze ka na lang, hindi ako yun Grabe. Amen? At alam niyo maganda ron, nag-glorify lalo si Lord. Lalong naha-highlight na hindi yan ikaw. Lalong naha-highlight na si Lord yan. Amen? Ang dami mong natututunan. At ang maganda sa pananampalataya, yung bagay na natututunan mo ay hindi bagay na matututunan mo sa mundo. Makalangit na mga, di ba, bagay ang nabubuksan kapag ikaw ay lumalakad sa pananampalataya. Nakakadiscover ka ng mga bagong bagay mula sa Panginoon. At yan ay may benepisyo sa ating espiritual na buhay. At may pakinabang din ang mga taong nakapaligid sa atin. Kaya masarap yung may kasama ka na isang tao na alam mo, biniyayaan ng Diyos nung kakaibang pananampalataya. Iba yon. Amen ba? What else? Number 6. Diba? It overcome our fears. Dalawa lang po yan Sa mundong ito, sa buhay na ito, sa journey na ito, dalawa lang ang pwede mong papasukin sa iyong puso. Fear or faith. Everybody say fear or faith. Dalawa lang yan. Pag lumakad ka sa takot, ay di alipin ka. Ikaw ay paralyzed. Wala ka nang magagawa. Pero pag ikaw ay sa pananampalataya, yan. Marami kang makikita na mga bagay, lalo na sa iyong sarili. Sino dito yung sinubukan niyang lakaran ng salita ng Diyos, biglang nagbago ang kanyang puso? Nagbagong kanyang damdamin? Hindi. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen? Nakita niyo yung mga karakter sa Bible na tumayo sa pananampalataya? Kamatayan na ang nakatutok? Tumatapang. Bumabangis. Naglalaway. At may lumalabas na tinig. Roar. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang naglalaway? Amen. Baka nakakatulog ng kaunti. Hindi. Amen ba? Salamat sa Panginoon. Amen? Kung may pagpe-pray ka, ito yun Lord, biyayaan mo ko ng pananampalataya. May dumating na sitwasyon at ang sitwasyon, tinatakot ka. As if ang laki-laki niya, higante siya sa buhay mo. At sinasabi niya sa'yo, titirisin kita. Diba? Be like David. Ang laki mo. Ang laki ng target ko. Siguradong hindi ako sasablay. Ang laki mo Yung iba hindi, ang laki niya. Nakakatakot. Amen? Dalawa lang yan Kaya depende paano mo siya, di ba? Paano mo siya titingnan. Amen? And number 7, great rewards waiting at the end. Ang mga taong may pananampalataya ay merong tinatawag na blessed hope. The time will come, ang Diyos ay babalikan ang kanyang bride at kukunin ang mga taong nananampalataya sa Kanya. Amen? Stepping in faith is something we can try doing. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, 2025, subukan mong lumakad sa pananampalataya. Huwag laging ayon sa iyong Huwag laging ayon sa iyong pag-estimate. May mga taong ganun di ba? Tinatansya niya. May mga bagay sa buhay natin, hindi natin alam lahat, pero nililid ka ni Lord na humakbang sa pananampalataya kasi gusto niyang ipakita sa iyo na kaya kanyang, di ba, gabayan at kaya niyang gumawa ng mga dakilang bagay na hindi mo alam. Amen ba?
Para iba yung pasasalamat. So, everybody say, big faith. This 2025, big move, big action. So, gusto ng Panginoon na ngayong taon na ito, for us to experience this supernatural move of God, kinakailangan din natin ng supernatural faith, supernatural move, and supernatural action. Because faith without action is dead. Kaya hindi pa pwedeng, Lord, sumasampalataya ako, pero iba ang ikinikilos mo. Amen ba? Kapag tayo sumasampalataya, kumikilos tayo ayon sa ating pinananampalatayanan. Pag sinabi mong, Lord, ramdam ko sa biyaya ng Panginoon, may darating na bagong sasakyan ako ngayon. Aba, nakikipag-usap na sa mga kapitbahay. Saan ba dito pwedeng mag-park kung sakasakaling dumating yung aking kotse? Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, yun ang may pananampalataya. Amen? Ano pa? Kung may space ka naman, ay nabili na ng yero at kahoy. Magpapagawa ako ng parking. Amen ba? Hindi pa pwede yung sumasampalataya o magkakakotse. Amen. Hindi pwedeng ganun lang. Dapat kumikilos ka na at naghahanda ka na para tanggapin ang iyong pinananampalatayanan. Amen ba? Kung sa tingin mo, promotion is knocking at your door, nagre-ready ka na. Kung dati hindi ka nagkukurbata, magkurbata ka na. Amen ba? Sabi sa tabi mo, kumilos ayon sa pinananampalatayanan. Amen? Bigyan kayo ng example. Si Peter. Okay? Teka, wag na yan. Okay? Kilala niyo ba si Pedro? Ayan. Siya ay dating si Simon. Okay? So, alam natin yung story ni Peter na siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Okay? Bakit ito nangyari? Sapagkat ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Saan yun makikita? Sa Matthew 14:28. Nakita ni Pedro na merong naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sumigaw pa nga sila. Multo! Multo! Siyempre, lumalakad sa ibabaw ng tubig eh. Di ba? Sabi ni Jesus, hindi. Ako ito. Sabi ni Jesus, hindi ako multo. Okay? Sabi ni Jesus, ang multo, walang laman at dugo. Ako meron, sabi niya. Okay? So, ano sabi ni Peter? Kung talagang ikaw nga yan, sabi niya, Panginoon, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Nandun yung faith niya. At yung faith niya ay challenge ni Jesus. Okay? Sabi ni Jesus, sumagot siya, halika. Dineclare na niya, may faith siya eh. Lord, kung talaga ikaw yan, gusto kong pumunta dyan, lalakad rin ako sa tubig. Yung iba ganyan eh, Lord, naniniwala ako sa'yo. Okay, gawin mo to. Lord, wag muna. Di ba? Umaatras. Si Peter, eto, sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta saan? Papunta kay Jesus. Basta't papunta ka talaga kay Jesus, supernatural thing happen. Amen ba? Dahil sa kanyang pananampalataya, anong resulta? Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Amen? Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, anuman ang nakikita mong hadlang, okay? O anuman yung nakikita mong problema, lalakad ka sa ibabaw niyan. Sabi mo sa tabi mo, lalakad ka sa ibabaw ng problema na yan. Amen? At ngayong taon, makikita mo ang bunga ng iyong pinananampalatayanan. Again, ngayong taon, makikita mo na ang iyong pinananampalatayanan. Amen ba? Praise God. What else? Example, Elijah. 1 Kings 17, verse 8 to 16. Ano sabi doon? Then the Lord said to Elijah, Go
to Sarephat in Sidon and stay there. There is a widow there that I commanded. Ano sabi ni Lord? Merong nangyaring malaking famine. Sabi ni Lord, pumunta ka sa Sarephat. Okay? At meron akong inutusang widow para ikaw ay kanyang pakainin. Okay? To take care of you, so Elijah went to Sarephat. He went to the town gate and saw a woman there gathering wood for a fire. She was a widow. So yung sinabi ng Panginoon sa kanya, punta ka sa ganung lugar, papakainin kita ron, okay, at meron akong inutusang babae para. Tapos pagdating niya, ano yung dinatnan niya? Isang babaeng balo. At ang babaeng balong ito ay walang-wala na rin. Pero sabi ni Lord, pumunta ka. May babaeng balo, siya ang magpo-provide sa'yo. Siya magpapakain sa'yo. So anong ginawa ni Elijah? Sumunod. So shortcutin natin yung nangyari. Alam naman ninyo yung istorya. Ano nangyari? Dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon, yun ngang babaeng balo na yon ang siyang ginamit ng Panginoon para mapunan ang kanilang pangailangan hanggang sa matapos ang famine, hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Kapatid, ano man yung iyong iniisip, hinihiling, dinidesire, baka ang kulang na lang is yung iyong paghakbang. Pray ka ng pray, luhod ka ng luhod, pero wala ka pang action. Pinadala na ng Panginoon sa angel yung answered prayer mo, pero ikaw nakaluhod pa rin. Sabi ni Lord, hakbang na anak, nailuhod mo na, napakinggan ko na, pinadala ko na ang sagot. Ikaw na lang ang hinihintay. Ngayong taon, maaring ang pagpapala na matagal mo nang hinihiling sa Diyos, ikaw lang ang hinihintay. Kapatid, hanap ka ng hanap. Naalala ko si Toto kaninang madaling araw. Nandito yung lamesa namin. Ikot siya ng ikot. Sabi ko, to, ano hinanap mo? Sabi niya, nasaan kayong kape? Hinanap niya yung kape. Ang ina-expect niya, yung kape nakalagay sa garapon kasi laging nasa garapon. Hindi niya alam, may binili na kape na bago, nandun sa sachet. Sabi niya, saan kaya nilagay ni Bobet yung binili niyang kape? Ako nasa malayo, kita ko. Sabi ko, ano hinanap mo? Kape. Sabi ko, ayan to oh. Sabi niya, naku, tutuklawin na pala ako. Sabi niya ganyan. Kapatid, sabi mo sa tabi mo, tutuklawin ka na. Hindi mo pa alam. Amen? Ang pagpapala mo, kapatid, hindi basta pagpapala, ha? Ito yung pagpapalang dinidesire talaga ng heart mo. Ngayong taon, ikaw nang hinihintay niya, humakbang ka para matanggap mo na. Come on, palakpakan natin si Lord. Ang pagpalakpak na yan ay senyales na ikay sumasampalataya, na ikay naniniwala. At ang pagpalakpak na yan ay pagko-confirm na Lord, yes, naniniwala ako, mangyayari sa akin. Amen? Ano nangyari kay Elijah? He experienced supernatural provision. Kapatid, believe me, merong kinakausap sa inyo si Lord. Yung takot mo sa kakulangan, sa kawalan, pinapalitan ngayon ng Panginoon ng pananampalataya dahil ngayong taon, you will receive supernatural provision. Yung pumalakpak, pwede pang humabol ang iba. Amen. Amen. Anong klaseng pagpapala tinanggap ni Elijah dahil sa kanyang pananampalataya? Unstoppable. Bakit unstoppable? Hindi naman naubusan. Amen? Nagtuloy-tuloy. Sino dito yung nagpe-pray ka, Lord, magkakaroon kami ng bigas. Nung nagkaroon ng bigas, naubos na, matagal bago ulit nagkaroon. Sino yung gusto nung bago maubos, may kasunod uli? Mangyayari sa'yo. Dahil sa iyong pananampalataya, sabi ni Lord, tanggapin mo. Amen? Another example, si Abraham.
Ano sabi ni Lord kay Abraham? Okay, Genesis 12:1. Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, ang mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Parang Parang Sabi ni Lord kay Abraham, settled na siya. Well off naman. Okay na siya. Na-establish na niya yung business niya. Ang dami niyang tauhan. Ang laki na ng negosyo niya. So, hindi na siya magugutom. And yet, si Lord ay nagsalita, Abram, iwan mo ang tahanan ng iyong ama, mga kapatid, kamag-anak, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko. Sinong papayag nun, natatalian ka sa mata, tapos sasabihin sa'yo, hakbang, kahit saan, pumunta ka, akong bahala. Susunod ka? Susunod ka? Of course, depende kung gaano mo pinaniniwalaan ang nagsabi sa'yo. Kung sumasampalataya at nananalig ka sa Panginoon, pikit ang mata, may piring ka man, sinabi ni Lord, diretso, punta dito, puntahan mo. Dahil yung iiwan mo, hindi kasukat nung dadatnan mo. Higit na malaki ang inihanda ng Diyos sa bagay na i-give up mo para sa Kanya. Sa inyong lahat na may give up for the Lord, tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi magpapatalo na mas magaling kang magbigay sa Kanya. Naghanda ang Diyos ng mas malaki kaysa sa iniwan mo para sa Kanya. Come on, palakpakan natin si Lord. Receive it. Sa atin yan. Sa'yo yan. Amen ba? So, ano nakita natin kay Abraham? Very obedient. Amen? Wala nang sagot eh. Lord, bakit? Lord, ikaw ba yan? Lord, ganyan. Walang ganon. Agad-agad sinunod siya ni Abraham. So, ano nangyari kay Abraham? Of course, pinagpala siya. Supernatural increase. Higit na mas malaki, mas madami ang kanyang naranasan sa Panginoon. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, obey. Ang obedience po, again, lagi nyo narinig sa akin, ebidensya ng iyong sinasabing pananalig. Amen? Kasi words are cheap kung walang action. Kaya yung action ng ating pananampalataya ay yung ating pagsunod. Kaya pag sinabing, punta ka doon, meron kang matatanggap na ganito, kung hindi ka susunod, wala kang marireceive. Pero pag humakbang ka, pumunta ka, doon ka palang tatanggap. Ganon din ang Word of God. Amen? Ang Word of God ay hindi basta naglulustay sa walang kabuluhan. Nagcha-challenge siya ng pananampalataya kasi ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos, ang currency natin sa makalangit na pagpapala. Kaya without faith, wala kang matatanggap. Kristyano ka. Ang Kristiyano, ang tanging nagsasalita sa Diyos ay ang pananampalataya. Kaya ganyan ka-powerful kapag ang isang Kristiyano ay may pananampalataya at lumalakad sa pananampalataya. May resultang kakaiba. May resultang hindi ordinaryo. Bakit? Faith is not an ordinary thing. Faith is a supernatural blessings na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya pag ikay binigyan ng Panginoon ng ganyang pananampalataya para hakbangan at gawin ang isang bagay, makikita mo ang resulta hindi ordinaryo. So bakit may JA1 Cainta? Bakit may JA1 Rizal? Makalipas ang maraming panahon, balikan natin, 2011, nangusap ang Diyos sa akin. At gamit yung akin pong big bike. Amen. Amen ba? Ako po yung nagpunta ng dito sa Cainta. At eto ngayon ang resulta. Maraming buhay, pamilya ang inayos, binago at patuloy na binabago ng Panginoon. This is a supernatural result.
ng pananampalatayang hinakbangan lamang. Okay naman ako dun eh. Assistant pastor ako ni Revito. Ako yung youth pastor. At ako yung nagtuturo ng dance doon sa mga ano. At the same time, assistant pastor ako ni Rev Milo sa Padre Garcia. Pero yun eh, nag-impress si Lord eh. Hindi ko alam na Genesis chapter 12 verse 1 din pala yun. Diba? Leave your father, diba? Iwan mo si Revito, ganyan-ganyan, pumunta ka doon sa kainta. Hindi ko alam. Ngayon ko lang naisip na nagsasalita ako ngayon sa inyo. At ito, resulta ng pananampalatayang hinakbangan. Kaya sabi mo sa katabi mo, hakbang. Amen? Last, si Abel. Sinong nakakilala kay Abel? Yung magtitinda ng balot sa kanto. Hindi. Si Abel, okay? Anong naranasan nitong si Abel dahil sa kanyang pananampalataya? Okay? Basahin po natin yung Hebrews 11 verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, dahil daw saan? Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid. Pati pala sa ating handog na nilalagay sa altar ng Panginoon, okay, itinuturing pala ng Diyos tayo na matuwid. Nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. So ang isang taong naghahandog sa altar ng Panginoon, once na tinanggap ng Diyos ang iyong handog, okay, ikaw ay nalilinis. Ikaw ay ito ay tinuturing na righteousness sa harap ng Panginoon. At kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kita niyo yung power ng pananampalataya? Kahit wala ka na, wala na yung presensya mo, yung pananampalataya mo, nananatiling nagsasalita para sa'yo. Kinilala ng Diyos yung pananampalatayang ito. Amen? Kaya ang usapan sa bagong buhay na meron ka, nung tanggapin mo si Jesus, ang usapan ay pananampalataya lahat. Lahat ng gagawin mo, lahat ng didesisyonan mo, lahat ng iisipin mo, nakapaloob at may kinalaman sa pananampalataya. Hindi ka pwedeng lumabas sa pananampalataya. Amen ba? Kaya anuman ang ikinikilos mo, that is your faith. At i-honor ni Lord yan. Amen ba? Kaya yung faith na yan, saan mo gagamitin? Gamitin mo para lalong buksan ng Panginoon yung mga kakaibang bagay, mga hiwaga o mahiwagang bagay tungkol sa Kanya. Amen? Genesis 4 verse 4. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan at pinatay niya ito. Anong kinuha niya? Si Abel kasi ay nag-aalaga ng mga hayop. Okay? Si Cain ay nag-aalaga ng mga farmer siya eh. So nag-aalaga siya ng nagpapatubo siya ng mga halaman, kay mga gulay. Pero alam natin yung kwento, yung part ni Abel, sabi niya, kinuha naman ni Abel ang isa sa panganay. Okay? Anong sabi? Kinuha niya yung pinakauna, panganay sa kanyang kawan at pinatay ito at inihandog sa Diyos. Pinaka-mainam na bahagi. Ano yun? Inihandog sa Diyos ang pinaka-mainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at kanyang handog. Saan nasiyahan si Yahweh? Kay Abel at sa kanyang handog. Dalawa. Amen? So tinanggap ni Lord si Abel at tinanggap ni Lord ang kanyang handog. Pero ano yung makikita natin dito sa karakteristik nung handog na inialay ni Abel sa Panginoon? Ito po yung tinatawag nating first fruit. Everybody say, first fruit. Okay? Ano ba yung first fruit? Sabi ni Lord, Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth. How do we honor the Lord with our wealth? With the first fruits of all your crops. Pararangalan daw natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kayamanan.
nilinaw. Anong klaseng kayamanan? Okay? Ito ay ang mga unang ani. Okay? Everybody say, unang ani. 2025, meron tayong unang ani. Okay? Kung ikaw ay negosyante, yung unang benta mo. Kung ikaw ay empleyado, yung unang sweldo mo. Kung ikaw ay nag-aalaga, nagbi-breed ng dog, yung unang anak ng iyong alaga na yon, okay? At ano yung ginawa ni Abel doon? Okay? Tiningnan niya yung dalawang mahalagang bagay sa kanyang first fruit na dadalhin sa Panginoon. Yun ay yung best at yung first. Didala ni Abel yung una at pinakamainam. So, nandoon yung first, nandun yung best. So, sa ating pong first fruit, so, hindi pa kasi ito alam nung iba. Amen? Alam niyo na ba yung first fruit? So, yan. Ito ay yearly practice natin every January. So, this coming January 26, we will bring, okay, our first fruit to the Lord. Yung sa amin, ready na eh. Yung iba, wala pa. Of course, pinagpe-pray nyo pa yan. Pero ito, ang first fruit ay unang ani. What is the difference between first fruit sa tithes? Pastor, nagta-tithes na ako. Ito pagkakaiba. Ang first fruit is 100% ng ating first harvest. Unang ani. At yun ay nag-o-honor sa Panginoon. Okay? What is tithes? Tithes is only 10% of our income. So, yung first fruit ay minsan lamang sa isang taon ginagawa at yon ay 100%. Ngayon, ito. Anong dapat mong bantayan? Nagbabantay ka ng tindahan. May bumili sa'yo. Pabili po ng isang candy. Uy, may first fruit na ako kay Lord. Okay? Magkano ba candy ngayon? Oh, may piso na ako. Praise God. Excited ako. May first fruit na ako. Yan. That is first. Ngayon, check mo. Is that your best? Okay? Kasi kailangan yung first fruit ay first and best. So, isipin mo, parang hindi naman best yung piso para kay Lord. Sige, yung buong benta ko ngayong maghapon, first fruit ko. Yan. That is first and best. Yan yung tinatawag nating first fruit. Okay. Another example ng first fruit. Kung ikaw ay may tatlong source of income, kasi sabi dito, with the first fruit of all your crops. Okay? All. Sabihin, kung ikaw ay merong tatlong income, yung tatlo na yon ay kukuhanan mo ng first fruit. At yan pong first fruit na yan ang magbabantay at mag-secure ng buong harvest mo sa buong 2025. You honor the Lord with your first fruit, then the Lord will protect and secure your blessings and harvest sa buong taong ito. Amen? Anong sabi ng Ezekiel 44:30? At ang una sa lahat na unang bunga ng bawat bagay at lahat na alay ng bawat bagay sa lahat ninyong mga alay. Okay, pakinggan nyo to. Magiging sa saserdote. Okay? Ano ba ibig sabihin ng saserdote? Sa priest. Okay? Minister. Okay? Sa atin, pastor. Magiging sa saserdote. Inyo rin namang ibibigay sa mga saserdote ang una sa inyong mga masa upang pagpalain ang inyong buhay. This is the word of the Lord. Amen? So, pag-pray natin yung first fruit natin, Lord, biyayaan mo po ako ng malaking harvest. Ito yung lagi naming prayer every January. Lord, gusto po namin malaking harvest. Amen. Yan lagi ang prayer namin. Malaking first fruit. Kaya pag medyo nag-usap kami, medyo bumaba ng konti yung first fruit natin. Kailangan ganon. Amen. Again, ang tinitingnan ni Lord is yung faith natin. Ano ba sa Hebrew word itong first fruit? Para lang alam natin. Sa Hebrew word, ito po ay tinatawag na bikurim. B-I-K-K-U-R-I-M. Sabihin natin, bikurim.
Anong ibig sabihin yan? Ang literal na kahulugan ng Bikurim ay the promise to come. Pangakong darating. Ang Diyos ba ay sinungaling? No. Ano yung pinaka-greatest promise ni Lord na finulfill niya? Ito ang pagsilang ng kordero ng Diyos na siyang magliligtas sa kasalanan ng sangkatauhan, ang Panginoong Hesukristo. Totoo si Lord. Kaya yung first fruit mo, pag dinala mo sa altar ng Panginoon, ang mensahe niyan is the promise to come. Ikaw ay merong kiniklaim sa Panginoon. Parang ganito, yung mga may pension, meron kang inaasahan. Amen? Hindi mo yun kasi kusa yun. Okay? Kasi yun ay karapatan mo. Pag dinala mo ang first fruit mo, ikaw ay naglagay sa iyong sarili ng karapatan sa Panginoon upang mag-claim sa pangako niya. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, okay ka pa? Okay? So, when we give our first fruits, we are faithfully place our hope in the Lord for the promise to come. It is a way of saying, God, you can trust me with the increase. Pag dinala mo ang first fruit mo, sinasabi mo kay Lord, mapapagkatiwalaan ka sa mas malalaki, matitindi at mas maraming pagpapala. Amen? Inuulit ko, pag ang first fruit na ibigay mo sa Panginoon, alam ng Diyos, mapapagkatiwalaan ka. Amen ba? Ang mapapagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan ng mas malalaking mga bagay. Yun ho ang sukatan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya again, ano ang nasasakop ng first fruit? Ang sakop lamang ng first fruit, okay? Ano ba pinag-usapan natin kanina? Faith. Everybody say faith. So ito ay usapang pananampalataya, okay? Yung may pandinig, makinig. Okay? Ano ang sakop ng first fruit? Yun pong mga blessings na minsan lang dumating, hindi sakop ng first fruit. Okay? Nakita mo yung ninong mo, biglaan, for after 10 years, nagkita kayo, binigyan ka niya, hindi yun sakop ng first fruit. Ang sakop lang ng first fruit ay ang income na umuulit. Ano ang mga income na umuulit? Okay? Sweldo, pension, remittance. Kung ikaw ay farmer, ani. Kung ikaw ay estudyante, baon mo. Kung ang baon mo 20 pesos, yung 20 pesos na yun, huwag mong gagalawin. That is your first fruit. Ilalagay mo yan sa sobre, lalagyan mo yan ng assignment. Ano yung assignment na yon? Kung ano yung dinidesire at hinihiling mo sa Panginoon. Amen? Ano pa? Kung ikaw ay church workers or anything, meron kang regular na tinatanggap na love gift, then that is your, di ba, sakop yan. Okay? So anything na umuulit. Kung ikaw ay may negosyo, yan. Of course, kasama yan. Kung ikaw ay may paupahan, kasama yan. Amen ba? Kaya sabi ko kanina, kay Lord walang luck. Basta't sumunod ka sa pakingnya, sa Kanya, lagi kang tiyak na merong magandang resulta. Amen? Patapos na po ako, sabi ni Yahweh, nasiyahan, okay? Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Kahit siya ay patay na, nakakarinig pa rin si Lord. Nakakarating pa rin sa trono ng Diyos ang kanyang faith, ang kanyang pananampalataya. That is the power of faith. It can move mountains. Pag ikay sumampalataya at sinabi mo sa bundok na ito, tumalon ka sa dagat at hindi ka nag-aalinlangan, ito'y mangyayari. Literal ba to? Of course, no. Ito ay symbolical. Ang bundok ay sumisimbolo sa anumang uri ng problema, hamon na iyong pinagdaraanan. Kung ikay sasampalataya, anuman yan, pag sinabi mo sa bundok na yan, umalis ka, aalis yan. Amen ba? Basta't hindi ka mag-aalinlangan. Amen? Nung isang araw po,
Meron tumawag po sa atin, kasi may kapatid tayong nagbakasyon sa Mindoro. Meron siyang pamangkin na bigla na lang naninigas, tapos bumabagsak. Tapos po ay, sabi niya, Pastor, baka pwede mo siyang ipag-pray. So pinag-pray po natin yung bata, siya ay 19 years old, kung daw nagkakamali. At habang pinag-pray ko po siya, ayun, nag-manifest sa kanya yung gumagawa kung bakit siya nagkakaganon. Sa madaling salita, ang batang ito ay nakaranas ng deliverance. Pinagaling ito ng ating Panginoong Diyos. At ang maganda ho rito, nasaksihan ito ng kanyang pamilya. Ngayon, nung pinagpe-pray ko siya, meron palang hindi inamin sa akin, nasuot-suot niya yung binigay ng albularyo na pula na may mga nakasulat na Latin, nakasuot. So sabi niya sa akin, ay Reb, sorry po, hindi ko po alam na may suot pala siya. Kaya pala ako, medyo parang Anyway, ganito gawin mo. Sunugin mo yan, pero bago mo gawin yon, ipag-pray mo, lagyan mo ng oil, tapos sabihin mo doon sa pinag-pray ko, itakwil niya, tanggihan niya, at sabihin niyang inaayawan kita. Pagdating sa bahay, nung gagawin na nila, pinigilan nung nanay, nung bata. Wag daw, kasi yun daw ay bilin ng albularyo na wag daw. Di ba sinabi ko sa inyo, ang mga albularyo ang mangkukulam. Ulit, JA1 people, pag may nararamdaman at sa doktor, wag na wag pupunta sa espiritista o albularyo. Sila po ang mangkukulam. Ngayon, ito nangyari. Sabi sa akin ganon, sabi ko, okay na. Kapag hindi nyo yan sinunog, yan ang magsisilbing monitor ng albularyo sa kanya. Ay magandang bata po eh. Yan ang magsisilbing monitor. Hindi siya totally makakalaya. Hindi ko alam, pinabasa niya pala yon sa kapatid niya na ayaw sundin yung binilin ko. At nagulat po ako nung sumunod na nag-message, yung mismong nanay na ang sumunog noon pong bagay na yon at yung buong pamilya po, totally nakakilala sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Everybody say supernatural. Come on, kung tayo ay gustong makaranas ng supernatural thing, supernatural move from the Lord. Come on, step up. Labas sa comfort zone. Hakbangan mo ang pananampalataya at subukan mo kung paano ipapakita ng Diyos sa iyo ang mga kakaiba, dakila na mga bagay mula sa Kanya. Imposible, posible sa Panginoon. Basta tayo ay manalig lamang sa Kanya. Amen ba? Praise God. So tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin si Lord. Malakas na palakpak sa Panginoon. Palakpak ng may pananampalataya. Palakpak na naniniwala na ang Diyos kailanman ay hindi magkukulang. Worship the Lord. Come on. Hayaan mong bumukal sa iyong mga labi mula sa iyong puso ang mga bagong awitin. Just open your mouth. Palabasin mo lang iyong pasasalamat sa Panginoon. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa ganito. Salamat sa ganyan. Salamat sa ginawa mo, Panginoon. Come on. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Let the eyes of your heart be open in the name of Jesus. That is faith. Seeing a supernatural
the Lord. Habang nakapikit ka, bukas ang iyong spiritual na mga mata. Pinapakita ng Diyos sa iyo mga dakilang bagay. Come on. Gustong gawin ng Diyos para sa iyo. Siya'y may ihanda sa iyo. Ang magbubukas ng karamatang buhay ay pananampalataya. Jesus, ano man ang iyong hinihiling, tanggapin mo, manalig ka't huwag mag-alinlangan at mapapasa iyo. Ano mang hingin mo sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus na inyong kapagligtas ay itanggapin. Come on. Pasalamatan mo na sa Panginoon. Lord, thank you. Thank you, Lord. Akin yun. I receive it in the name of Jesus. Thank you, Lord. Raise up your hands, come on. Everybody say. And I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Thank you, Lord. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Taas ang pananampalataya.
worship with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. He will never fail. Minsan pa I trust in God, my Savior, the Lord we trust you. Give our Lord the best clap of praise. Praise with faith. We love you, Jesus.